Hindi inakala ni Barbara na maagang mawawala ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay, kahit tumagal lamang ng 10 buwan ang kanilang relasyon. Ang malungkot na balita ang dahilan para bumalik sa alaala ni Barbara ang maliligayang araw nila ni Noynoy, na kinatawan pa lamang noon ng 2nd Congressional District ng lalawigan ng Tarlac. Ang tagal-tagal na ng mga panahon na nakalipas, pero bakit ganoon? Masakit din pala. Lihim kong iniyakan ang pagkawala niya dahil ayokong makita ng anak at ng magulang ko na umiiyak ako. Na-recall ko ang lahat ng mga nangyayari sa amin noon. Masakit din. Umiyak ako, sabi ko sa sarili ko. Bakit ako umiiyak? Ang isang tao pala, kapag meron kayong pinagsamahan tapos nawala siya, masakit pala kahit 10 months lang. Hindi agad ako makapaniwala na wala na siya. Pahayag ni Barbara sa isang panayam. May kukumpara sa kwento ng 1990 American movie na Pretty Woman ang relasyon ni Barbara at Noynoy dahil magkaibang man ang estado ng kanilang mga pamumuhay. Nagkaroon sila ng malalim na koneksyon sa isa't isa. Hindi na maalala ni Barbara ang petsa ng unang araw ng pagtatagpo nila ni Noynoy noong taong 2000. Pero natatandaan niya ang pag-ulan noon at nagkita sila sa Zenjo, isang Japanese restaurant sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Pagbabalik tanaw niya, nagkakilala kami ni Noynoy sa pamamagitan ng blind date. Nagkita kami sa Zenjo dahil mahilig siya sa Japanese food. Tinanong niya ako, "Anong pangalan mo?" Sabi ko, "Annabel Ramos." "Taga saan ka?" "Nueva Ecija." Ang sabi niya, "Gusto ko, tawag ko na lang sa'yo ay Ana." Siya lang tumawag sa akin ng Ana dahil sa probinsya namin, Dayang ang nickname ko. Ang sabi niya sa akin, "Ang ganda ng mga mata mo, parang lagi kang umiiyak." Taong 1999, noong magsimula ng showbiz career si Barbara, at doon din niya nakilala si Noynoy. Pero sa kanilang unang pagtatagpo, hindi ipinagtapat ni Barbara kay Noynoy na sexy star siya. Pag-amin niya, hindi ko sinabi sa kanya na artista ako. 7 months na ang relasyon namin nang malaman niya na artista ako. Parang may nagsabi sa kanya. Ayoko ring malaman niya, saka hindi naman ako sikat. Iba rin ang screen name ko. Sa 10 buwang relasyon ni Barbara at Noynoy, wala ni isang larawan na naitago si Barbara dahil hindi pa uso noon ang mga cellphone na may camera. Pero mapapatunayan ng dating sexy star na totoo ang lahat ng kanyang mga kwento. Panghihinayang niya, wala talaga, as in, walang picture na magkasama kami. Yung mga cellphones namin, hindi naman ganoong ka-high-tech. Nokia 5110. Wala naman akong camera na may film noong araw. Kapag kumakain naman kami sa labas kasama friends niya, wala rin mga cellphone na may camera kaya walang litrato. Memories lang talaga. Wala man akong ebidensya na naging kami. Ang kanyang mga close friends ang makakapagpatunay. Kaya kong patunayan iyan. Mahirap naman mag-imbento ng salita na hindi naman totoo. Naninindigang sabi ni Barbara na siguradong hindi siya basta-bastang mapapatay sa sindak ng sinumang magsasabing gawa-gawa lamang ang kanyang mga revelasyon. Hindi nag-atubili si Barbara na isa-isahin ang magagandang alaala niya kay Noynoy dahil sa kanyang kagustuhang malaman ng publiko ang simple at mapagkumbabang ugali ng dating Pangulo. Patuloy niyang kwento. Noong 3 months na ang aming relasyon, naging madaldal na rin ako sa kanya. Naging matanong ako. Feel at home na ako. 2 times a week, minsan every other day ang pagkikita namin. Kaya naging habit ko nang alamin ang mga gamit niya. Naging komportable na ako sa kanya. Palagi siyang may bag na dala. Nandun yung towel niya, sabon, at safeguard nga pala ang gamit niyang sabon, kulay beige. Ganoon siya kasimple. In-expect ko na mamahaling sabon ang gamit niya. Hindi mo iisipin na galing siya sa mayamang pamilya. Lagi rin siyang may dalang maliit na Coleman, lagayan ng mineral water at Coke. Mahilig siya sa Coke at ang brand ng sigarilyo niya, Marlboro. Ang favorite niyang alak ay Baileys. Tuwing magkikita kami ng Monday, Lacoste polo ang suot niya. At kapag magkikita kami ng Friday, yun na naman ang suot niya. Tinanong ko siya, "Bakit yan na naman ang suot mo? Diba sinuot mo na yan nung nakaraan?" Ang sagot niya, favorite ko ito. Regalo kasi sa akin ito. Sa pagkakatanda ko, si President Erap Joseph Estrada ang nagbigay sa kanya ng Lacoste na polo na yon.
Hindi ko rin makakalimutan sa kanya ang Whistle Stop restaurant sa Morato. Hindi kami kumakain sa Whistle Stop dahil maraming tao doon. Pero may isang araw na sabi niya, magdi-dinner kami pero naging busy siya dahil sa Congress, dahil sa budget hearing. Tinanong ko pa kung ano yung budget hearing at pinaliwanag naman niya sa akin dahil wala akong kaalam-alam tungkol doon. Sabi niya, hindi na kita mapapasundo, papadalhan na lang kita ng pagkain. Ano ba ang gusto mo? Sabi ko, talaga? Gusto ko ng bibingka. Wala pang ilang minuto pinadala niya sa kanyang driver ang bibingka from Whistle Stop sa apartment ko. Iyon ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sa kanya. Saka yung pagtutuunan kanya ng time. Ipagdadrive niya ako. Yung bodyguard niya nasa backseat. Hindi ko rin yun makakalimutan. Sabi ko, bakit ikaw ang magdadrive? Sabi niya, gusto kita ipag-drive. Umupo ka sa harap. Ako ang maghahatid sa'yo. Binigyan din niya ako ng cross pen. Binigay niya sa akin. Yung box nandito pa na itabi ko, pero yung cross na pen na waglit na. Hindi ko alam na mamahalin pala yun. Alam mo naman ako noong araw, hindi ko alam yung mga branded na gamit dahil laking probinsya ako. Perfume naman ang binigay ko sa kanya noon. Detalyadong kwento ni Barbara sa mga hindi niya malilimutang alaala tungkol kay Noynoy. Nang maitanong siya sa nararamdaman niya kung minahal ba siya noon ni Noynoy, bahagyang nag-isip si Barbara bago ito nagsalita ng, hindi ko alam eh. Saad pa niya, ang minamahal ba ay yung sinabihan niya ako na, ito ang gusto ko sa'yo, huwag kang magsusuot ng mga sexy dresses pag lalabas tayo. T-shirt ka lang at jeans, huwag kang maglalagay ng kung anong-ano sa mukha. Gusto ko, simple ka lang. Pinagtutuunan niya ako ng oras, kinakausap niya ako hanggang umaga. Babes ang tawagan namin noon. Sinabihan ko siya ng, alam mo, mahal kita, namimiss na kita. Ang sagot lamang niya, ganoon ba? Alam mo, ang bait mo. Nag-I love you siya sa akin pero hindi madalas. Meron siya ugali na hindi ko makakalimutan. Ayaw niya na tinatanong ko palagi kung nasaan siya. Ayaw niya na yung time ko nasa kanya palagi. Ayaw niya na tinatanong ko siya na, nasaan ka na? Anong ginagawa mo? Nang tanongin namin kung minahal niya ba si Noynoy, maaga pang sagot ni Barbara. Oo naman, binigyan niya ako ng oras. Ipinakita niya kung sino siya. Hindi siya nagpakita ng kuwangko ako o Aquino ako. Sino ba naman ako noon? Lumuwas lamang ako ng Maynila. Magsasaka ako, nagtatanim ng palay tapos mamimit mo sa blind date isang Aquino. Sa totoo lamang hindi siya mahirap mahalin. Hindi mo siya makikitang nagyayabang o tadtad ng bodyguards. Naramdaman ba ni Barbara na masaya si Noynoy noong mga panahon na magkasama sila? Oo, kasi makwento siya, tumatawa siya, pero more on politics talaga ang mga sinasabi niya. Kapag may nakikita siyang mali sa mga pagpapatakbo ng Pilipinas, sinasabi niya, kinikwento niya na dapat ganito ang ginawa niya. Matalino talaga siya. Hindi siya nauubusan ng mga ideas. Ang dami niyang mga plano. Doon talaga ako humanga sa kanya. Itinuwid ni Barbara ang mga walang katotohanang haka-haka na hindi nagtagal ang relasyon nila ni Noynoy dahil tutol sa kanya ang pamilya Aquino. Maling-mali ang akala ng karamihan dahil hindi pinakilala ni Noynoy si Barbara sa kanyang ina at mga kapatid. Diin niya pa, hindi totoo na ayaw sa akin ng pamilya niya dahil hindi ko naman sila nakilala. Basta ang usapan namin, kapag gusto niya kumain sa labas, ipapasundo niya ako at siya maghahatid sa akin, siya ang driver. Nagkukwento pa siya sa akin tungkol sa pamilya niya. Magkasama sila ng nanay niya sa Times Street. Mahal na mahal niya si President Cory na pinagluluto pa raw siya. Wala naman ako narinig sa kanya na ayaw sa akin ng pamilya niya. Hindi naman niya ako pinakilala sa kanyang pamilya. Ipinakilala niya lamang ako sa kanyang mga close friends. Hindi ka ba nagtanong kung bakit tinatago ka niya? Aniya, hindi. Kasi naiintindihan ko sa kanya, binata siya at walang asawa. Hindi tinanggi ni Barbara na nasaktan ito. Na magwakas ang 10 buwan na relasyon nila ni Noynoy, pero hindi niya inisip na naging biktima siya ng ghosting. Kawalan ng komunikasyon ang sinabi niyang ugat ng kanilang paghihiwalay dahil naging abala na si Noynoy sa Kongreso. Samantalang nagkasunod-sunod ang kanyang movie projects at out-of-town shows.
Malungkot nang mawalan kami ng communication. Kasi kung kailan lumalim na yung relasyon namin, nakilala ko na siya. Masakit yun, walang closure, bigla na lang naglaho. Walang formal breakup, naglaho na lang. Hindi ko na siya matawagan. Dati, natatawagan ko pa siya sa Bayantel landline nila sa Times Street, pero bigla na lang siya nang wala. Hanggang ngayon memorized ko ang smart cellphone number niya. Ayoko naman i-push na hanapin ko siya, puntahan ko siya sa Congress. Hindi ko rin inisip na ghosting victim ako dahil ang nasa isip ko noon, naging busy na siya, panghihinayang niya. Nang kumandidato si Noynoy bilang Pangulo noong May 2010, binoto siya ni Barbara at sinubaybayan nito ang kanyang pamumuno. Ngunit hindi na naglakas loob ang dalaga na magkaroon pa muli ng komunikasyon sa dating karelasyon. Taong 2018, nagpang-abot muli ang dalawa sa isang Japanese restaurant sa Mega Mall, pero hindi nilapitan ni Barbara si Noynoy dahil nangingibabaw ang kanyang hiya. Sa pag-aalala niya, nakaupo ako nang dumaan siya sa likod ko. Papasok sila sa VIP room. Nabigla rin ako. Hindi ko na siya binati dahil ayoko naman basta susugod ako. Baka hindi na niya ako kilala o mamukaan. Saka may kasama siya mga bodyguards. Baka harangin lang ako. Kaya nahiya na rin ako, sabi ni Barbara. Nanghinayang lang daw si Barbara dahil hindi nagkaroon si Noynoy ng asawa at anak. Nanghihinayang ako. Kasi hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya. Sana nagkaroon man lamang siya ng mga anak.